Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, ayusin mo to malakas. Okay, magandang tanghali po. It's 10 o'clock, 10:20 dito sa aming Rinos. Okay. Tingnan po natin ang kakalsadahan natin ngayon dito sa Balintawak Toll Plaza. Medyo maganda-ganda pa ang takbo, north and southbound, ano? Pero ang mapulang lupa, Valenzuela, medyo traffic na. South and north and southbound. Diba? Mabagal na ang pag-usad ng mga sasakyan. Sa Mindanao Toll Plaza, pareho din. Medyo mabagal-bagal na papuntang north. At ang south ay medyo na traffic na talaga. Sa May Kawayan, Bulacan, medyo okay pa naman. Sa Bukawi, ganun din. Medyo passable naman. Ang San Fernando, medyo malinis-linis pa, no? San Fernando, ayan. Medyo okay na, pero dito sa Bukawi, yung papa southbound, medyo mga truck yata ito mga nakastop dito, tama ba? Yan. At Mapulang Lupa, Valenzuela, passable pero marami na rin, ano? Medyo ano na talaga. Medyo hitik-hitik na ang kumbaga, marami na rin sasakyan ang dumaraan. Yan. Okay, dun sa mga magbibiyahe. Doon po sa mga magbibiyahe. Balansahin mo nga yung ating sounds. Doon sa mga magbibiyahe po, blow bagets muna tayo, me. Ha? Kung kayo po ay may mga sasakyan, ay naku, kailangan po nating ayusin. I-check po natin ang ating mga blow bagets. Alam mo ba yun? Meron ba yun? Tingnan po natin, examinin po natin ang brakes ng inyong mga sasakyan, lights, yung tubig, yung oil, yung battery. Tingnan nyo, baka mamaya mahirap pong masiraan sa gitna ng karsada. Sakit sa tenga, be. Ang air gas, yung hangin po ng inyong mga hindi ko siya na rin. Yung hangin ng inyong mga gulong. Yung engine, kailangan po talaga naka-tune up yan, ano? Yan. Ang mga gulong, tingnan ninyong mabuti kung kalbo na ba yan o hindi. At siyempre, of course, ang inyong sarili doon sa mga driver. Walang iinom. May nakita ko, nagda-drive siya pero nainom. Diba? Umiinom ng alak. So, wag natin kalimutan ang ating blow bagets. Naintindihan ba natin yon? Ayan ang ating blow bagets. Huwag niyong kalimutan. At para sa dadalahin yung pagkain, siguraduhin yung hindi po panisin yan. Ang mga hindi panisin, adobo no? Adobo, prito, yan. Pero huwag kayo magdadala ng mechado, menudo, at higit sa lahat, spaghetti. Spaghetting pataas, spaghetting pababa. Huwag po, kasi madali daw mapanis yan. Diba? Madaling mapanis. Yan, okay? So, pakinggan muna natin ang ating report mula sa ating Katotong July. Katotong July, pasok! Alam mo, dinagsana ngayon ng ating mga kababayan ng bawat terminal, no? Mula Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na dyan sa Naiya. Kung saan ay iba nagsitulog na ron eh. Para yung sakaling nila ay maisingit nila yung kanilang mga sarili sa mga nasabing sasakyan nila. Talagang napaghandaan nga nating mga terminal, ang ating mga kababayan na talagang pinangalagaan sila. At may libre pang yung mga balikbayan na bus papunta sa kanilang patutunguhan na ito'y alok ng OWA. At ng OWA, sa tulong din ng mga miyembro ng LTFRP,
para sa ating mga kababayan. Imbis na tinitiro sila ng 3,000 ang bayad, ito, Libre. Ang bayad to, 75 pesos lang pala, oo. At least, 75 pesos mura pa rin. Mga kababayan natin, FW. Alam mo naman, pag lalong ganitong mga bakasyonan, andyan yung mga taxi na namantala sa ating mga kababayan. correct. Ako saan ko maningid sila, grabe. 3,000, isipin mo, sabi ni Arnel Ignacio, si administrator na OWA. Ngayon, gumawa ng project ang ating OWA. Na meron ng inaarki ng mga bus para ihatid sila sa kanilang patutunguhan, lalo na para maggunita na kanilang Semana Santa. Meron din sa pag-uwi. Kaya Pwede. kukunin din sila sa sabing mga bus para ihatid sa PITX naman, sa PITX. Kaya patuloy pa rin yung pagdagsa doon at may 4 na driver na hindi sumalang sa random test ng drug. Bakit? Pero nakuha yung kanilang lisensya at binigyan na sa LTO kasi kailangan ma-drug testin yung mga driver natin. Then, alam mo na, para iwas disgrasya, titape. Kaya yun, at talagang pinangangalagaan natin pamahalaan itong ating mga bakasyonista dahil gusto nila makadalaw sa kanilang mga pamilya, lalo galing sa abroad, galing Maynila, Luzon, Visayas, Mindanao, pupunta Maynila, pupunta probinsya, para sila mapayapa at magsika na kanilang kasalanan sa nasabing Semana Santa. Saan daw matatagpuan ang mga buses na yan na libre sa OWA? Diyan sa Naiya mismo, Naiya na terminal. So yung mga... na, naka-ready na yun. Naka-ready, pag galing ka ibang bansa, di ba, o Saudi, o saan? ASEAN, o Europe, o Saudi. Andun na yun. Nakaprepara na yun. At mag-iingat din, no? Sa mga nanghihingi pa raw ng bayad ng insurance. Wala raw hinihinging ganon. Kasi pag ikaw daw ay nagbayad na doon sa yung punta ng terminal at bayad ka na, hindi ka na pwedeng kunan ng insurance. Yes, Ito yung talagang extortion na raw to, sabi ng mga miyembro ng insurance company. Dapat daw ito yung mahuli. Alam mo, marami ngayon, nananamantala. Alam mo, pagkaped, dahil alam mo, galing abroad yung mga yan, di ba? At sino naman raw, pupunta iba't ibang lugar, probinsya, para kotongan ng itong mga nanloloko na to. Dapat imbis na tulungan nila, ay sasamantalahin pa nila. Alam mo naman, Semana Santa, dapat magkita ka na ng kasalanan mo, di ba? Oo nga eh. Kape? Iwan ko. Pero may mga nananamantala talaga. Kaya marami pa rin demonyo sistema sa ating bansa dahil di tayo umuunlad dahil sa ganyan mga estelo. Wala. Dapat yan magbagong buhay na, lalo na magkagunitain nila yung pagkamatay ng ating Panginoon sa sakripisyo. Kaya nga pinako ang Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Yan. Yan ang ating update para sa Kampe Online. Yan ay Pudo nag-uulat. Okay. Sige, tingnan natin ang PITX. Ayan. Paalala daw, ayan, Holy Week 2024, operating hours. Kanino to? Gate 1. Saan to? Sa 13 Martires, Dasmariñas, sa GMA. Ayan. Eto, ano ba to? PITX. Okay. Ang March 27, that's today. Ano? Today. Medyo, nawala yung sounds. Okay. So, sa 13 Martires, ang PITX po ay nag-ooperate. Ganon. Nag-ooperate ito ng alas 3 ng umaga hanggang alas 11 ng hapon. Kapag March 28 naman, pareho, no? 3 a.m. hanggang alas 11 ng gabi. Hanggang April 1, no? Ba't ganun? Tapos, sa Dasmariñas, ang PITX ay 4 a.m. hanggang alas 10 lang. Yan. Okay? Bakit ganun? Yan. Okay. Yan. Mula umaga ng alas 4 hanggang alas 10 ng hapon. Sa GMA naman, alas 4 ng umaga hanggang alas 10. Mula March 27 hanggang April 1. Ayan. Yan po yung PITX Parañaque Integrated Terminal Exchange. Okay, next natin. Samantala sa Gate 2. Sa Gate 2. Yan ang zero. Ang Gate 2 naman ng Alfonso.
Yan, Cavitex siguro to. Alas 4 hanggang alas 10 ng hapon mula March 27 hanggang April 1. Sa Mendes San Agustin, ganun din. 4 a.m. to 10 p.m. Ang Mendes El John, tsaka ang Tagaytay Starliner, alas 4 po ng umaga hanggang alas 10 ng hapon. So, lahat yan, yan ang Gate 2. Next natin, ang Gate 1 yung kanina, Gate 2 naman to. Ang Gate 5 ng Naiya Loop ay magsisimula naman ng alas 6 o 6 a.m. hanggang alas 8 ng hapon, ng gabi. So, mula March 27 until April 1. Yan, okay? Basta, wala na yun. Okay, tanda natin. 1, 2, may 6 pa. Ito naman, Gate 6. Sa may natin na to, ha? Ang Saulog ay magsisimula ng alas 3 ng madaling araw hanggang 11 o'clock ng gabi until April 1 wala. Hanggang March 30, 31 lang. Hindi, meron din April 1 pala yun. So, ang Saulog, alas 3 hanggang alas 11 ng gabi. Sa St. Anthony, ganun din. 4 a.m. naman siya hanggang alas 10 ng hapon. Ng gabi po. Ang St. Gabriel is 3 a.m. to 3 a.m. also hanggang April 1. Hanggang alas 3 ng madaling araw hanggang ika-11 o alas 11 ng gabi. Ang West Cab, yan, ang West Cab ay 24 hours. Walang problema, di ba? So, yan po. Ang Gate 6 mula sa Saulog, St. Anthony, at West Cab, at ayun Ang Gate 7, Cavite na to. Cavite. Saulog, alas 3 hanggang alas 11 ng gabi. Alas 3 ng madaling araw hanggang alas 11 ng gabi. Gano'n naman ang St. Anthony. Sa Gate 7 ng St. Anthony naman ay alas 4 hanggang alas 10 ng gabi. Mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Lancaster, 5 a.m. Yan, alas 5 po ng umaga hanggang alas 9 lang ng gabi. Mula March 27 hanggang April 1. Gate 7 naman, ito naman sa Pubi Modern Jeep. Sa mga modern jeep siguro ito, Okay, at Tanzam, Max Jeep. Ayan, alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Alas 4 naman ang Tanza Black, 4 a.m. to 10 p.m. hanggang April 1 yan. Dasma Kapit Bisig, alas 8 hanggang alas 12 ng madaling araw. O midnight, 8 a.m. until 12 midnight. Ang Loton Jeep ko, 4 a.m. to 2 p.m. Paliparan ng UB, 7 a.m. hanggang alas 10 ng gabi. Mula po yan sa March 27 until April 1. Ang Gate 8, yan, PUB Modern Jeep. Ang Alabang ay magsisimula ng alas 4 ng umaga at alas 10 ng gabi. BGC, sa BGC po, 5 a.m. to 9 a.m. Meron silang 12:30 p.m. hanggang 6:30 ng gabi. At ang March 28, bukas yan bukas, stop operation sila hanggang March 30-31. Balik po sila ng normal sa April 1, 5 a.m. hanggang alas 9 ng gabi. Alas 2:30, ang hapon naman ay 6:30 ng gabi. Sukat, ayan, 4 a.m. hanggang 11 p.m. March 27, ngayon po yun hanggang April 1. Ang Nichols, yan, 5 a.m. to 9 p.m. po. Yan.
March 27 until April 1. Buem Dia Setsko, 4 a.m. to 9 p.m. Yan. So, ayan po ang Gate 8. Ang Gate 9, ang purview ay magsisimula ngayon, alas 3 na madaling araw kanina hanggang alas 10 ng gabi. Hanggang April 1 na po yan. Sa Pangpalay, mag-start ng 4 a.m. until 10 p.m. March 27 hanggang April 1. North EDSA, 5 o'clock in the morning at 6:20 magsasara. At March 28, limited supply, limited hanggang March 29. Ang March 30, 31, 5 o'clock in the morning, 6:20 naman ng gabi. Hanggang April 1 na po yun. Balagtas, 5 a.m. ng umaga at hanggang 8 p.m. Ang Nabota, 6 a.m. hanggang 6 p.m. Hanggang March 27 po yan hanggang April 1. Ang huli, Gate 10, EDSA Carousel. March 27, ngayon po yan, 24 oras ang mga EDSA Carousel. Mula ngayon, March 27 until April 1. Ayan ang feeder route naman ng TPUJ, Baclaran, 5 a.m. to 7 p.m. Divisoria via TAF, 5 a.m. to 7 p.m. naman. Divisoria via Mabini, 5 a.m. to 7 p.m. FTI, 5 a.m. hanggang 7 p.m. lamang po. Okay, yan po kabuuan ng ating mga ng ating mga kakarsadahan o ang ating mga sasakyan. Yan po ipaalala sa atin ng PITX, no? Ayan, tingnan mo ninyo Mapulang Lupa, Valenzuela. Medyo talaga naman traffic na. Mabuti naman. Passable pa rin naman kahit papaano. Mindanao Toll Plaza, ayan yung mga uuwian na. Kung dadang kayo sa Mindanao Toll Plaza, hindi pa po ganun kahigpit ang trapiko. Balintawak Toll Plaza, maganda. North and southbound ay medyo maganda, passable. Ang may kawayan, dire-diretso ang mga sasakyan. Bukawi Toll Plaza, dire-diretso pa rin yan. At baka bukas ang talagang traffic, diba? San Fernando, wala pa. Talagang mangilan-ngilan pa lang ang sasakyan. Okay, next natin. Nawala ang San Fernando. Okay, para sa ating mga balita. Teka lang, nawala tayo. Ang ulo ng ating mga balita. Pinoy scientist researcher hinaras ng China ayon sa BIPAR. El Nino mararamdaman hanggang Agosto ayon sa DOST. Mataas na produksyon ng bigas na itala ng Pilipinas ayon sa NIA. Pagbabalik Pinas ni Tebes, aabutin pa ng 40 araw ayon sa NBI. 20.4 milyong shabu na sabat sa NAIA konsay ni Timbuk. 81 taon gulang. Ginulpi ng adik na apo, Tepok. Zero tolerance sa korupsyon ipinangako ni Mayor Joy. Huwag sumakay sa kolorum na sasakyan na ayon sa LTFRB. Bago tayo magdire-diretso sa ating programa, tayo muna ay magpaalala mula sa ating himpilan. Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang Kalan Chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng
itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia. Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Here, sincerity. Ito. Ayan po, Pampamily Pack ang inyong Absolute Pure Distilled Drinking Water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating Absolute Pure Distilled Drinking Water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Sa kabuuan ng ating mga balita, hinara umano ng Chinese helicopter nung weekend ang grupo ng Filipino scientists at researchers na nagsasagawa ng marine resource assessment sa Pag-asa Island, dahilan para masugatan ng ilan sa mga ito. Sa video na ipinalabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, makikita ang People's Liberation Army Navy helicopter na may tail number 57 na umaaligid sa taas ng Sandy Cay 3 at 4 at patuloy na sinusubaybayan ang ginagawa ng research team. Ito po ang research team ng BFAR, kasama ng mga scientists ng UP Institute of Biology at National Fisheries Research and Development Institute. Sinasabing pinilit ng helicopters na makalapit sa sandbar na kinaroroonan ng mga researchers. Alam ba niyo, natakot umano mga researchers nang bumaba ang helicopters ng may 50 talampakan o 50 talampakan mula sa lupa sa loob halos ng 10 minuto. Dahil dito nasugatan ng ilang scientists at BFAR crew dahil sa malakas na hampas ng malakas na hangin at debris. Nakarinig umano ang mga research divers ng ping sounds na may 3 segundo pagitan habang sumisisid sa K3. Dahil sa insidente, pinabalik ng mission commander ang research team. Naganap ang harassment sa parehong araw na binomba ng China Coast Guard vessel ng tubig ang Philippine Resupply Boat Uniza May 4 sa rotation at resupply mission sa Ayungin Shore. Okay. Ganyan po kababa
ng dikitan ng helicopter na ito ang mga researcher. Eh, syempre, yung hangin yan, ano, di ba? Yan po'y galing sa BFAR. Tingnan niyo pong mabuti kung anong nangyari sa ating mga researcher. Sa sobrang lapit niyan talaga, talaga magliliparan yung mga maliliit na debris. Kung buhangin yan, mauubos ang buhangin. At kasabay nito, di ba? Kasabay nito, binobomba naman ng tubig yung ating Uniza May. So, hindi nakatis yung ating mga researchers. Masakit yun, ha? Kung malalaking debris yun, nakaw, ay malalaking mga ano yun parang bato na rin yun Thank you, BFAR, sa kuha ninyong ito. Bukod sa panasak, napakasakit sa tenga yung sounds, no? Malakas din yung sounds, Ayan, okay na po humusga kung ano po nangyari, Kasabay yan ng pagbomba naman doon sa ating isang bangka na o isang yung Uniza 4. Uniza May 4 sa rotation resupply mission po kasi yun. Okay, at siyempre pakinggan muna natin ang ating report mula sa labas ng ating himpilan. Katotong July, kailang magka-umpisa na itong Lunes Santo o Semana Santa. Kawawa naman yung mga sundalo na binugahan ng tubig ng mga China Coast Guard. Sugatan pala Oo. Sa ulo, meron tinamaan sa malapit sa mata. At may tinamaan ko sa bahagi ng katawan. At ito'y kinalungkot ng ating AFP Chief of Staff, General Browner. At ating pamahalaan, lalo ng Pangulong Marcos. At si DFA... ayan. Si DFA Secretary, dahil nga sa hindi maganda na to, talagang ito'y pangahamak na sa ating teritoryo, Tita Pe. At para tayo pa yung tayo pa yung tinatakot nila, tinaharas. Hindi ko alam kung anong gagawin ng gobyerno natin dito. Talagang dapat aksyonan to. Kahit si mismong Secretary, sobrang lakas, no? Gilberto Teodoro, nagagalit na rin dito, Oo, hindi naman dapat puros dadaan na daw, kaya kailangan daw aksyon. So, ibig bang sabihin nito, Katotong July, walang pwedeng dumaan dyan, sila lang dapat, kung sakasakali? Kunyari, hindi atin, pero dadaan ka lang, di pwede tayo dumaan? Ganon? Ayun nga wala panay daldal, wala aksyon kung ganyan daw ng ganyan. Sabi nga ng mga kababayan, lalo tayong tatapak-tapakan ng mga yan. Nakakatakot tong ginagawa ng China, Tita Pe. Ito, alam mo kasi, itong mga China na hindi ko naman minusika, Tita Pe. Ito yung mga ateista, yung mga ateism, walang Diyos. Walang mga Diyos to Kung may Diyos to, dapat hindi ganun ginagawa niyo sa kasundaluhan natin. Oo. Alam mo, talagang nakakalungkot. Alam mo, hindi na lang tayo pumapalag. Pero pag nangyari to, baka gera to karoon ng gera. Talagang mabait pa rin ang ating Pangulo. Pero alam mo ba na 15 o 16, hindi ako nagkakamali, na mga bansa ang sumusuporta ngayon sa nangyaring ito sa Pilipinas? Wala kundi na rin sila ng ating kapwa mga komentarista dahil sumusuporta. Pero pagdating sa yung labanan na ganyan, tahimik sila kaya parang duda rin ang mga ewan ko sila naman ako. Kahit na sabi tutulong sila, hanggang ngayon wala pa rin. Kung ganito raw tuloy-tuloy ang nila, kailangan i-accept na to sa pinaka-high tribunal yung sa tinatawag na yung batas ng para mabigyan tayo ng tulong, Suporta. Mamamatay lang yung mga sundalo natin. Baka susunod, barilin na to, kanyunin na nila, di ba? Kaya ganito. Sa ngayon naman, samantala, Tita Pe, dahil na Lunes Santo,
Martes Santo, Miyerkules Santo, Semana Santa, ay nakahanda na yung mga kababayan natin naman sa pabasa. Alam mo naman yan ang tradisyon natin tuwing mahal na araw, di ba? At umpisa na itong pabasa sa bawat lugar dito sa lalawigan ng Bulacan. Ito ang tradisyon, hindi lang naman dito, kundi Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, marami na nagkakanda para sa mamaya alas 3, umpisa na yung pabasa dito sa aming kapital sa San Jose del Monte, Bulacan. At uumpisa na to, iba't ibang bahay-bahay magkakaroon ng pabasa. Kaya ito isang tradisyon na lagi natin ginagawa tuwing padating ang mahal na araw para sa paggunita ng sinasabing Semana Santa. Yan ang kaya update mula dito sa San Jose del Monte City, Bulacan para sa Kakampi Online, Bilay Pudok, nag-uulat. Yan. Okay. Thank you very much for that. Tayo muna yung magpaalala sa ating ulat panahon. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ng lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, March 27, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. Kaya sa mga kababayan natin, lalo na yung mga magbabiyahe sa araw na ito, malaki yung chance ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Sa nalabing bahagi naman ng ating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Mainam ho, magdala tayo ng mga tubig kasi inaasa natin medyo mainit at tanghali ang sasalubong sa atin sa araw na ito. Sa kasalukuyan naman, base sa ating mga pinakahuling datos, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo dito sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible nga hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. At sa pagtatapos ng buwan ng Marso, wala tayong inaasahang mabubuong bagyo sa loob ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility. So generally, fair weather sa malaking bahagi ng bansa, maliban dito sa may eastern section ng Luzon, pero asahan pa rin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Para maging mas specific tayo, dito sa may bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley Region, kasama yung mga lalawigan ng Aurora, Quezon, at Camarines Norte. Ito ay dulot ng easterlies o yung hangin nga na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Bagamat bukas o sa araw din ng Biyernes ay inaasahan natin na mababawasan na yung tsansa ng mga pag-ulan. Samantala, sa nalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Mainit at tanghali pa rin kung saan agwat ang temperatura dito sa Lawag na sa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 18 to 26 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Posibleng mas mataas pa dyan yung inaasa nating heat index or yung naramdaman nating init. Kaya muli, kailangan magdala pa rin tayo ng mga tubig or iwasan nating lumabas sa tanghali. Sa may bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, makikita natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms dito sa may bahagi ng Calayan Islands at Palawan. Agwat nga ng temperatura sa Calayan Islands, 26 to 33 degrees Celsius, Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Kabisayaan, mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkulog din na mararanasan, agwat ang temperatura sa bahagi ng Iloilo, 27 to 32 degrees Celsius, sa Cebu, 27 to 32 degrees Celsius, sa Tacloban naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Habang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, asahan din natin medyo mainit at tanghali pa rin ang mararanasan sa bahagi ito ng ating bansa. Agwat ang temperatura natin dito sa Zamboanga hanggang 34 degrees Celsius, sa Davao nga hanggang 35 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro 25 to 32 degrees Celsius. Sa kasalukuyan naman, lalong-lalo na sa mga maglalayag sa ating karagatan, wala tayong nakataas sa gale warning, kaya maaring maglayag yung mga sakyang pandagat kahit yung maliliit na mga bangka. Bagamat dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon, inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon na karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag sa araw na ito. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw sa may bahagi ng Luzon. Inaasahan natin ay generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Hindi naman ito magtatagal, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Sa Metro Manila, in the next 3 days, agwat ang temperatura ay 24
to 34 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 16 to 27 degrees Celsius, habang sa Legazpi, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Kabisayaan, makikita rin natin mga pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagkulag ang maranasan in the next 3 days. Yung agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Iloilo, nasa 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, makikita natin na medyo matataas yung mga temperatura mararanasan, lalo na sa may bahagi ng Zamboanga at Metro Davao. Asahan din natin ang generally fair weather, pero may posible pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Metro Davao, agwat ang temperatura natin 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, 24 to 32 degrees Celsius, habang sa bahagi ng Zamboanga City, 23 to 35 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat, ganap na 5:55 na umaga mamaya, at lulubog, ganap na 6:08 ng gabi. Sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph para sa mas komprehensibo at marami pang impormasyon sa lagay ng ating klima at panahon, lalo na doon sa mga rainfall information at thunderstorm advisories na nilalabas ng iba't ibang mga Regional Services Division ng Pag-asa. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat sa pagsubaybay. Mag-ingat po kayo, lalong-lalo na yung magbibiyahe ngayong araw. Okay. Iyan ang ating mga balita, ang ating balita ulat panahon. At syempre, Jose Richard Giray, thank you for watching us. Juvenal Dosa, hello po. At sa ating mga balita pa, mararamdaman hanggang Agosto ang epekto ng El Nino sa ating bansa. Yan ang sinabi ng Department of Science and Technology o DOST, Secretary Renato Solidum Jr. Sa isang press briefing ng Malacanang, magpapatuloy ang El Nino mula Abril hanggang Agosto. Ayon kay Solidum, mayroong 48 lalawigan ang apektado ng drought o tagtuyot, 24 dry spell, subalit pagsapit ng Mayo ay magiging 54 lalawigan ang maapektuhan ng tagtuyot at 10 naman ang dry spell. Halos magkatulad lang anya kung pagsasama-samahin ng drought at dry spell, subalit ang mga lalawigan na maapektuhan ng drought ay magpapatuloy base sa pagtataya ng DOST Pag-asa noong Hunyo 25, Hulyo 23 at Agosto 10. Paliwanag pa ni Solidum na mayroong mga lalawigan na apektado at pinagsamang epekto ng El Nino at paghahanda sa La Nina. Dahil dito kaya kailangan anya na ituloy ang operasyon para kay El Nino at dapat din paghandaan pa sa La Nina sa kalahatian ng taon. Naunang sinabi ni Solidum na 62% ang tsansa na makaranas ang bansa ng La Nina sa Hunyo. Ang El Nino phenomenon ay abnormal na pag-init ng temperatura ng dagat sa Central at Eastern Equatorial Pacific Ocean at below normal rainfall, habang La Nina ay above normal rainfall condition na mayroong epekto sa mga pagbaha at landslide. Samantala, inihayag naman nitong Martes ng National Irrigation Administration o NIA na pinataas ng mga magsasaka ang kanilang produksyon ng palay at maisa kabila ng El Nino phenomenon sa pamamagitan ng paggamit ng diskarte sa pagsasaka nag-o-optimize sa paggamit ng tubig. Bakit panisin ang mga kanin ngayon, bigas ngayon, pag naging kanin na? Sa report lately na ang sinabi po nitong production natin, itong El Nino time natin, nitong first quarter ay tumaas po ito ng yung production natin ng palay despite na bumaba na iyong nataniman na palay. Yan ang pahayag ni NIA Administrator Eduardo Guillen sa isang press briefing sa Malacanang.
Hello, Sir Rodrick Season! Hindi lang iyon, pati na yung corn production natin, ang laki ng itinaas. Mga 5.9% kung hindi ako nagkakamali, dagdag pa ni Eduardo. Sa isang harvest festival sa Gimba, Nueva Ecija nitong linggo, sinabi ni Gilen na ang isang magsasaka ay umani ng hindi bababa sa 12 tonelada ng palay sa bawat ektarya, na nagpapakita ng pagtaas ng ani sa paggamit ng alternate wetting and drying. Ito po yung mga strategy sa pagtatanim. Ano po? Ilang magsasaka pa ang umani ng hanggang 19 na metric tons kada ektarya. Ito pa ang dagdag pa ni Gilen. Para sa ilan, ang isang 969 metro kwadrado na lupa ay gumawa ng 32 kabans ng palay. Ang kaban ay isang dami ng bigas, palay o mais na inilalagay sa isang sako na tumitimbang ng 50 kilo. Ayon sa hepe ng NIA, nagawa ng ahensya na patubigan ang 79% ng mga irigasyon na lugar sa bansa sa simula ng tagtuyot, na nag-iwan lamang ng 1% na hindi natubigan. Upang mapakinabangan ang paggamit ng lupa, ang mga magsasaka ay nagtanim ng mga matataas na halaga ng pananim tulad ng mais sa non-irrigated tail end area. Ayon pa kay Gillian, and then, ang aming pronouncement noon pa ay itong ating ginagawang alternate wetting and drying technology ay malaking tulong para sa pababa ang mas marami ang ating mapatubigan, kasi nakakatipid tayo ng around 30% ng tubig. Yan ang tinura ng ating Gilen, ang ating secretary. Samantala, puntahan nga natin si Congressman Arnolfo Teves. Matatagalan pa bago makabalik sa bansa si dating Congressman Arnolfo Teves. Ayon sa NBI, batay sa ginawang pagtitiyak sa Philippine contingent ng Timor-Leste, makaraang mahuli si Teves. Sinabi ng NBI Director Medardo De Lemos na malamang na may 7 hanggang 40 araw ang bibilangin bago makabalik sa bansa si Teves. Ayon kay De Lemos, sabi nila they will terminate the proceedings within the period of 7 days to 40 days maximum. Yan ang ayon kay De Lemos. Aniya, nasa proseso pa rin ang pagtukoy ng mga opisyal ng Timor-Leste sa mga merito ng red notice na inilabas laban kay Teves. At makaraan nito, siya ang nagdesisyon sa susunod na hakbang na gagawin hinggil dito. Samantala, maayos sa mano-mano ang kondisyon ng kalusugan ni Teves nang mahuli ng mga otoridad sa Timor-Leste. Nag-gol pa nga ganda-ganda ng katawan Anya, kusang loob na nakipag-usap si Teves sa NBI contingent. Kabilang ang pagpayag na kunan siya ng litrato. Namagitan din ang defense team ni Teves para igit ang kanyang kahilingan para sa political asylum para hadlangan ang kanyang paglipat pabalik sa Pilipinas. Si Teves na naaresto sa Top Golf Driving Range and Bar sa Dili, Timor-Leste noong nakarang Huwebes at inakasahan nasa likod ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam pa na iba nitong mga kasamahan. Ito'y nangyari noong March 4 last year. Umiskor ang mga otoridad matapos makasabat na naman ng 20.4 milyong pesong halaga ng shabu at masakote ang consignee ng shipment ng illegal na droga sa ikinasang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport kamakalawa ng hapon. Dami Kinilala ni Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG Chief Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr. ang suspect na si Muhammad Bagatao alias Joseph Manase Acogido, 51 years old, na naharap sa kasong paglabag sa Article 11 ng RA 9165 o ang tinatawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Lingid sa kalaman ng suspect ay itinutukan ng mga otoridad ang namonitor na bulto ng shabu sa naturang parcel para arestuhin ang consignee nito. Hindi na nakapalag ang suspect matapos dakmain ng mga operatiba habang kiniklaim nito ang parcel na naglalaman ng 20.4 milyong pesos na halaga ng shabu. Ang naturang parcel ay padala ng isang alias Juan Angel mula Vancouver, Canada. Nakakonsignee naman kay alias Joseph Acogino ng Quezon City. Nakumpiska mula sa suspect ang 3 self-sealing transparent plastic pouch na may marking pan na naglalaman ng 3,000 gramo o 3 kilo ng shabu at 3 magkakaibang IDs. Samantala, itinanover na ng mga operatiba ang suspect at nakumpiskang ebidensya mula dito sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, isang lolo na 81 years old ang patay ng bugbugin ng kanyang apong adik sa harapan mismo ng kanilang tahanan sa Santa Ana, Manila, kamakalawa ng gabi. Tinangkapang isalba ng doktor ng Santa Ana Hospital ang biktimang si Jesus Rivera ng 1858, Oro B, Santa Ana, Manila. Ngunit binuwain din ito ng buhay dahil sa matinding sugat sa ulo at bugbog na inabot mula sa kanyang apong si Raymar Tanghal, 27 years old, residente rin ng naturang lugar. Nauna na rito, nakita umano ng mga testigo na lumabas ng bahay ang biktima kasama ang kanyang misis at sumisigaw at nagmumura. Maya-maya ay sumunod umano ang suspect at kaagad na pinagsusuntok ang lolo dahil upang bumagsak ito sa sementadong kalsada. Tinangkapan ng biktima na bumangon pero itinulak pa umano siya ng apong suspect sa nihi upang humampas ang ulo nito sa pader at pumutok. Pumutok yung ulo, ano? Kahit tuguan na ang matanda, patuloy pa rin umanong ginugulpi ng kanyang apo. Naaawat lamang ng pagbubungbog ng apo sa lolo nang dumating ang ina ng una at inawat. Kagad isinugod ang lolo sa pagamutan, ngunit nasawirin habang tumatakas naman ang suspect na tinutugis ngayon ng mga otoridad. Muling sinabi naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kanyang zero tolerance policy laban sa korupsyon. Makaraang maaresto ang isang opisyal ng Quezon City Engineering Office dahil sa umano'y pangungutong. Si Joel Avila ay naaresto ng QC Police noong weekend. Makaraang kutongan ang isang negosyante kapalit ng pagproseso ng permit at iba pang dokumento sa pet food business ng biktima. Ako, maraming ganyan. Sa Maynila din. Sinasabing nagreklamo sa pulisya ang biktimang labang kay Avila na unang humingi ng inisyal na 1.5 milyon pesos para sa proseso ng business building permit, business permit, zoning at certificate of exemption para sa warehouse ng pet food business. Nagdeposito ang negosyante sa account ng asawa ni Avila pero humingi pa ng dagdag na 1.1 million noong October 22, 2022. Puro tukas ito. Nitong March 15, 2024 naman, ngayon lang po ito, ay humingi naman ng 1.7 million ng suspect para sa zoning reclassification at makakuha ng certificate of exemption. Ang dami. Ang halaga ay naibaba sa 700,000 at doon nagpasya na ang biktima na naireklamo ang suspect hanggang sa mahulog ito sa entrapment operation sa Army-Navy restaurant sa Visayas Avenue at nahuli ito. Ayon kay Belmonte, we won't tolerate these few bad eggs. We will make sure that they are punished to the full extent of the law to probe
to prove that we are seriously o serious in eradicating to eradicate the corruption. Para mabawasan nga naman, maiwasan ang mga korupsyon. Sinabi pa ni Belmonte na ang korupsyon ay hindi dapat pinapayagan, lalo na sa hanay ng mga empleyado ng Quezon City Hall dahil nagpapababa ito ng magandang accomplishment ng lokal na pamahalaan. Congratulations, Mayor Joy. Samantala, ayon sa LTFRB, ang publiko na huwag sasakay. Paalala po to pinapayuhan kayo ng LTFRB, ang publiko na huwag sasakay sa alinmang kolorum na sasakyan na maghahatid sundo sa kanilang destinasyon sa panahon ng Semana Santa. Ayon kay Chairman Teofilo Guadis ng LTFRB, masyadong risky o delikado ang sumakay sa mga kolorum vehicle dahil wala itong insurance sa mga pasahero kung may maganap na aksidente. Ang pakiusap ni Guadis, pakiusap po sa ating mga pasahero na sumakay lamang kayo sa mga legitimate na pampasaherong sasakyan. Dahil kung sasakay kayo sa mga kolorum na sasakyan, ay wala itong insurance at walang mananagot sa danyos kung kayo ay maaksidente. Yan ang sabi ni Guadis. Karaniwan niya may mga kolorum vehicles ang nanamantala na magsakay ng mga pasahero kapag may mga okasyon tulad ng Semana Santa na marami ang uuwi sa mga probinsya at pabalik ng Metro Manila. Sinabi pa ni Guadis na round the clock na ang mga naitalang mga tauhan sa mga bus terminal na nag-iinspeksyon kung may special permit para magtungo sa mga destinasyon na hindi sakop ng kanilang franchise. So, ingat-ingat lang po tayong lahat. Huwag sasakay sa mga kolorum. Totoo naman po, Walang mga insurance yan. Kung may mangyari sa inyo, walang pananagutan sila, di ba? Okay, thank you very much. Yan po ang ating kabuuan ng ating mga balita. Okay, panoorin naman natin ang ating RTBM. Tingnan natin. Okay. Sige. Ang ating mga trabaho patrol, tingnan nga natin. Trabaho. Eto naman, ano ba ito? Ba't ganito? Female store workers, Pure Emerald Trading Establishment ng Saudi Arabia. Kailangan nila ng female store workers. Tingnan nga natin ang kabuuan. Ayan. Ito naman sa Brunei Darussalam, Head of Civil and Building. Ayan, Head of Civil and Building. Salary offered, ayan, 2,500. O kaya ito, 1,800 to $2,600 a month yan. Swimming teachers, kailangan din nila salary offered, ayan, 1,100 to 1,800 US dollars. Darussalam, sino may ano nito? Hindi ko nakita. Okay. Ito po ay sa LBS. Okay.
Saan pwedeng makita ang LBS? Yan. Sa room M3 to M5, 300 to 302, 304 at 4. Ang dami, no? Ito'y matatagpuan sa number 610 Gotchanco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila. Daanan po ninyo. Local hiring naman, technical interviewer. Preferably graduate in electromechanical engineering with expertise in project management, construction, oil and gas, petrochemical and refinery industry, skilled in conducting structured interviews that effectively evaluate candidates, technical skills, problem-solving abilities, effective communication skills are essentials for explaining technical concept clearly and asking relevant question during the interview process. LBS po yan, ha. Eto naman, talent acquisition specialist or recruiter. Tama ba? Ayan, sourcing and enlisting prospective candidate for engineering roles spanning oil and gas, petrochemicals, refineries, and construction sectors, as well as design engineering specializing in offshore project. Preferably 2 years experience, professional experience, no? Please send your resume to lat.soriano@e recruitment.com.ph. Next natin. Okay, King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital sa Riyadh, Saudi Arabia po ito. Female staff nurse, yan kailangan nila. Abang, Saudi Riyal 4,510 to 5,035. O katumbas ng 1,202 to 1,342 US dollars ang sweldo ng female staff nurse. Kailangan nila sa ICU, sa OR, nursery, labor and delivery, MS at PICU. Ayan, female staff nurse po ang kailangan. Saudi Arabia. Minimum of 3 years experience in hospital setting. Kailangan ng, pwede kayo pumunta kay, kay LBS. Ayan. Okay, you can apply also dito. Apply online arms.lbsrecruitment.com.ph. O kaya, send your updated CV to apply MSD at e-recruitment.com.ph. Sigurado po maganda ang LBS solution. Sa Rensol, nangangailangan sa Kingdom of Saudi Arabia, job opportunity sa Jawa Human Resource Company is looking for 100 on-call cleaners, open for walk-in. No experience needed, no employer's interview. Grab this benefits. Sweldo, 300 SR food allowance. Yan, may allowance. Free accommodation and free transportation. Apply now. No placement fee, no processing fee, no salary deduction. Pupuntahan po ninyo ang Unit 305 and 309, 3rd floor, Panorama Building, 825, EDSA, Barangay South Triangle, 1103, Quezon City, Philippines. Renzol, tama ba ako? Ang Perido, naku, Slovenia, Beplas Bradske, plastika. Lagi ko plastic yun, no? Kailangan nila ng production operators, 20 ang kailangan nila sa Slovenia. Qualification, lalaki, vocational graduate, must at least 3 years experience in production for auto body painting. Knowledge in different tools, machines for painting, height, mataas, 160 cm, good in English communication skills. Open for walk-in applicants, ha? Yan. For other categories, you may email your detailed resume as passport, copy to perido4hungary@gmail.com with email subject. Yung posisyon.
Anong gusto nyo ina-applyan? Okay, ang staff house. Yan, kulala ko din yung mga yan. Magagaling na mga ano yan. Ang staff house ay matatagpuan. Manila branch ay nasa West Point Street, Cubao, 1109 Quezon City. Cebu branch nasa room 506 Christian Building, Gonzales Compound, Gerardo Avenue, Lahog, 6000 Cebu City. Hiring po sila sa New Zealand. They are looking for geohazard driller, rope technician. Qualification, at least 3 years experience in the same field. Excellent in English communication skills. Operate broad types of machines such as pneumatic, crawler drilling machine, rack anchoring, and heavy duty. Sa New Zealand po yan, RX naman, si RX. They are hiring job position po 3 sales lady, 25 to 32 years old. Accounting staff, qualification, at least 3 years experience with the same position. College graduate. Sales lady yun. Female only, passport holder, and bound to Bahrain. Next natin, for those interested applicant, kindly report immediately in our office and bring all your credentials with you. Yan. Ground floor, CPE Building Block 9, Lot 2, Pinagsama Village, Phase 2, Taguig City, Taguig, Philippines. Ayan po yung mga number, 0955-4800-380. Look for Miss Roxy Castillo. Next natin, Rensol pa rin. Tama, Rensol. Kailangan nila, we are hiring onboarding specialist. College diploma in related courses, excellent understanding knowledge with DMW POE rules and regulation, working experience in visa processing, overseas employment, especially KSA process. Strong interpersonal and communication skills. Advanced in IT skills, prepared comfortably to work in South Triangle, Quezon City. Ayan, onboarding specialist. Ayan po, apply na kayo, ano? Ayan, marami. Maraming pwede. Yan. Okay, ano pa ba ibang mga trabaho natin? Okay, paalala muna tayo mula sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Yes. Sincerity. Ikaw.
Welcome Family Pack, ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Ayan si Mama. Parang walang problema, di ba ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, Ay handa siyang gawin ng lahat. pursigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim. Hanggang sa hindi na siya nakauwi. Walang sino man ang may karapatan sa iyong katawan, sapagkat ito ang iyong kayamanan. Babae ka, hindi alipin ni numan. Human trafficking ay labanan. Okay, balik tayo sa ating programa. Ayan pa rin po ang ating mga kakalsadahan sa araw na ito. Yan yung mga main na pinagdadaanan o dinadaanan ng ating mga pauwi at papunta sa mga lugar na pupuntahan nila. Ayan. So sa ngayon hindi pa masyadong ma-traffic talaga. Hindi pa. Yan. So yung iba kasi siguro nakauwian na nung Monday pa, no? Diba? Yan. So, okay pa rin. At siyempre, gusto kong magpaalala pa rin tayo sa ating mga kababaihan. Babae, hindi ka lang babae lang. Ikaw ay isang babae talaga. Okay? Sa magandang araw sa ating lahat, mga kababaihan. Mga kapwa ko Pilipina at sa ating mga minamahal na nanonood at taga-subaybay ng ating programang Kakampi Online. Sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan, lubos po akong nagagalak na kayo makasama ngayong araw na ito. Sa bawat pagkakataon na ipinagdiriwang natin ang kakayahan at tagumpay ng ating mga kababaihan, binibigyang pugay natin ang kanilang natatanging papel at ambag sa lipunan. Sila ang mga babaeng nagbibigay buhay sa ating tahanan. Ang mga babaeng nagtataguyod ng ating mga pangarap. Ang mga babaeng nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sa kabila ng mga hamon at labanang hinaharap,
Patuloy na ipinaglalaban ng mga kababaihan ang kanilang karapatan at pagkapantay-pantay sa lipunan. Ang kanilang determinasyon, katalinuhan at kagitingan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sa ganitong okasyon, nais kong bigyang halaga ang mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Patuloy na suportahan ang pag-unlad at kaunlaran ng ating mga kababaihan. Kasama ninyo ako sa mga paniniwalang ang bawat babae ay may kakayahan at karapatan na magtagumpay sa anumang larangan na kanyang pinili. Sa ating pagtitipon sa araw na ito at sa mga susunod pa, naway naging inspirasyon at pagkakataong ito'y upang patuloy na ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng ating mga kababaihan. Sa ating lahat, maraming salamat at ituloy natin ang laban ng mga kababaihan. Mabuhay ang mga kababaihan, mabuhay ang buwan ng kababaihan. Okay, yan po ang kabuuan ng ating programa. Erwin Amenta is watching. Thank you very much po sa lahat ng mga sumuporta at nanood dito sa ating programang Balitang Halian. Abangan po ninyo ang ating, ang ating babaeng migrante, May Kakampi Ka. Bye-bye po. Mag-ingat po ha. Mag-ingat ang lahat ng mga magta-travel ngayon hanggang sa susunod, pabalik, papunta at pabalik sa inyong mga lugar na pupuntahan. At pauwi, mag-ingat-ingat po tayong lahat. Magdala ng maraming tubig o uminom ng maraming tubig dahil po sa mainit ang panahon. Magdala na ng extra pera at syempre para hindi kayo masiraan, glow baguettes, yung paalala natin sa inyo. Maraming po salamat. Paalam po.